What is up guys? Salabayan ng Batenyo at nagbabalik tayo para sa panibagong music video reaction. At syempre, marami sa inyo nagre-request na pakinggan ko raw o panoorin yung kanta ni Philip na Kanako. Bali wala akong idea kung ano naman yung ipapakita dito ni Philip. First time ko mapanood at first time ko rin pakikinggan. So, yeah. Syempre, bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa aking channel, make sure to subscribe and follow mo na rin ako sa Facebook, Albayan ng Batenyo, same name, same profile, picture, at syempre, subscribe. At saka syempre, disclaimer din, kung ayaw nyo ng maraming post, kung ayaw naman ng may commentary, ilalagay ko yung link ng description ng original video sa baba. At syempre, as always, thank you sa mga subscribers and supporters ng aking YouTube channel. So, syempre, huwag na nating patagalin pa. Check na natin to. I'm a battle rap fan and metalhead, so tingnan natin kung anong ipapakita ngayon ni Ken Philip sa kantang Kanako. So, let's go! Ang intro niya parang yung anong banda yon? Isang siyang alternative band. It's either Nickelback or Three Doors Down, mga ganon. Alternative rock. It's either, yan, parang narinig kong Three Doors Down, something ganon. Ganitong intro. Okay. So, bali rock. Rock tong kanta niya ngayon. Ganda. Kanako. Anong ibig sabihin ng Kanako? Kanako meaning. Check ko lang ha. Wait lang guys ha. Wait lang. Para may idea ako kung ano ibig sabihin ng Kanako. Meaning in Bisaya. Kanako, me. Ako. Kanako can mean a lot in Bisaya depending how. Okay, it was used. Basically, it talks about me, like me, for me. Okay. Get it now. Wait, stop. Can't imagine you myself. Ba't yung subtitle naman ganito? Pagadiman ka na guguma bagaha Magitang kawiyan kay diligo. Wait, buong kanta na to in Bisaya. Wait. I think need ko ng translation. Check natin. Walang Tagalog translation. To guys. If ever man na may kayo ng Tagalog translation, comment nyo na lang sa comment section, Wala akong makitang Tagalog version. To English. Yeah. Sige, try natin tong English. Tapos, pakinggan natin sa umpisa. Wait lang guys kailangan kong lang yung. Let's go. Ang maganda dito sa music video nito kasi isinama nila yung cheering ng crowd. Kaya mas gumanda pa yung effect nung mismong kanta. Wala na ginahalan sa pag-ibong mabisagin sa Kanako. Ang mag-inom sa rao kinadayo. Magbabuman pala to la Kanako. Bisang walay na mina. Okay. What? Yeah. Ito yung mga kantahan natin, Brad. Pareng Philip Ken, man.
ito yung magandang pang sound tripan. Ito yung mga trip ko pag nagbabiyahe ako, pag nagda-drive. Ito yung mga trip kong kantahan, tugtugan. Background music habang nagda-drive. No, man. Ito yun eh. Man, ganda. Although hindi ko talaga siya maintindihan dahil nga sa ano, pero pipilitin kong intindihin yung ano dito sa translation. So, let's go. So, ang sabi niya dito, I can even imagine myself smiling. I can even take care of myself, let alone love. I don't want to show my weakness. I don't live from anyone. So, basically, it's parang yung being alone. Ito yung inaan niya dito eh. Sinasabi niya dito na, yep, I can live in myself smiling. Kasi nga, syempre, alone siya eh. I don't want to show my weakness. Parang, ayaw niyang magmukhang mahina sa harapan ng iba. Yun, kumbaga parang isa siyang matatag na tao. So parang no signs of weakness. Yun yung sa verse 1 niya. Basically, tapos damn. Yung post-chorus, para yung sa chorus niya, yung itong parang may kasi sa translation may chorus and may post-chorus. Sa first, parang pre-chorus niya is yung parang being alone is totally okay. Yes, kasi nga yun yung inainan yun doon sa verse 1 niya na ayaw niyang i-show yung weakness niya, and then syempre yung itong sa chorus niya is being alone is totally okay. Even if there's perspective mo has changed, even if nobody's listening, I'm used to being judged. So yan, parang hindi nga parang ito yung sinasabi niya na ito yung story siguro na nagsisimula pa siya, kasi yung judgment talaga habang hindi ka pa nakikitaan ng achievement, madalas siya na lagi kang syempre di-disrespect, huhusgahan, ida-down ng ibang tao. So yun yung chorus niya nung unang chorus. But everything has changed when I met you, kasi thank you for redeeming my heart. There is a new life that you prepared for me. Embrace me tightly, hold my hand. So ibig sabihin may isang dumating tao man yan, event sa buhay na nagpabago ng kanyang syempre isip, yung puso, yung pananaw niya sa buhay. So I think ito yung success na rin na nakasama rin niya siguro yung grupo, yung SB19, yung apat na yan, nagkaroon, kumbaga, mas lalong nagkaroon ng direksyon yung kanyang buhay. It's not necessarily pag ganito, always sa opposite sex mo nakikita yan. Minsan talaga may mga makikita mo siya sa isang event sa buhay mo na biglang magpapabago ng damdamin mo, ng mindset mo. So, yun, ganun lang din naman yung ano natin sa mga bagay-bagay na ganyan. May isa talagang bagay na pipitek, tapos yun na yung magpapabago na ng takbo ng pag-iisip natin, ano yung pananaw natin sa buhay, which yung sinabi niya doon sa post-chorus na thank you for redeeming my heart. So, let's go. Pero ang props ko dito talaga, the way it sounded, man. Ito yung mga tipo ng tugtuga na madalas kong pinapatugtog every time na may gusto akong puntahan. Naka-headset, naka-earphone, tapos naka-helmet. Pag nagmumotor, naka-biyahe, tapos raklakan yung ganitong vibes, man. Ang sarap niyang pakinggan sa tenga, Brad. Man, ang sarap sa pakinggan sa tenga. Man. Ang sarap pakinggan sa tenga.
Guys, pasensya kung hindi ko kasi ma-appreciate masyado, hindi ko ma-breakdown yung lyrics kasi nga sa Bisaya kasi talaga hindi ko maintindihan yung language ng Bisaya, pero yung sa translation ako bumabase dito, no. Sa translation lang ako bumabase kung ano yung perspective ko, ano yung ano yung nakukuha kong meaning base doon sa translation na naandito sa internet. So, yan. Okay? Hopefully, sana maintindihan nyo. You still haven't changed. Okay. You still haven't changed. Whatever my past is, you accepted me wholly. Yeah, now I give you my all. Give you my all. You're my strength. You're my joy, man. Bali, this is ito yung love letter niya doon sa taong nag-accept sa kanya, sa taong nagpabago ng kanyang pananaw sa buhay, sa taong nagpabago ng damdamin niya, sa yung nararamdaman niya, man. Masasabi ko na love letter nga ito. Love letter to. Pero men, yung kung paano niya sinulat tapos paano niya kung saan instrument niya to inilapat na lyrics niya, men. Sobrang men, talagang sobrang ganda. Siguro talaga yung mga ganitong type of lyrics bagay sa mga ganitong pang alternative style, alternative rock na instrumental. Tapos, kasi hindi ko to pwedeng sabihin na ilalagay mo siya sa rap. Medyo iba kasi yung, para sa akin, iba yung magiging meaning na nun eh. Although, same lyrics, pero iba kasi yung mararamdaman mo kung ilalapat mo to sa upbeat na instrument kumpara dito sa guitars, drums na talagang may piano pa. So, mas bagay ito para sa akin yung ilalapat mo sa ganitong instrument, type of instrumental. So, yun. Man, this is, exceptional sa part ni Philip, man. Kahit hindi ko siguro ito yung tipo ng kanta na pwede kong nasa isang playlist siya, tapos siya lang yung kanta, siya lang yung tugtog, tapos paulit-ulit nakaloop lang yung etong kanta na to, isang playlist, siya lang yung kanta, tapos nakaloop lang. Plus yung sabi ko nga, yung audience, yung sound ng audience na ililapat pa, may ang ganda ng pakinggan. Oh, with your love. Damn, man. So, yeah, it's a love letter para sa mga taong tumanggap sa kanya, sa mga taong hindi siya hinusgahan, I think. Tingin ko yun. Ito ay sulat niya para sa, masasabi ko na sa mga 18 din, no? Yun, sa mga sumusuporta, mga fans niya basically, na syempre before talagang hinuhusgan sila dahil nga sa mga disrespectful na events sa kanilang buhay, no?
Pero kahit na sinabi niya nga dito na binago dahil nga doon sa mga tiwala na binigay ng mga tao sa kanila, sa kanya specifically. So, yeah, I think it's a love letter to mga taong hindi siya binitawan, I think, para sa ganun. No? So, yeah, Philip, oh my God, man! What a beautiful song, man. Para sa akin, ito yung tipo ng tugtugan. Isa ito sa mga genre talaga na pinapakinggan ko way back pa.